Magandang araw mga bata! Tatalakayin natin ngayon ang Homeroom Guidance Module 3. Ito ay may paksang It's Okay to be Different. Ang module na ito ay may layuning nakikilala ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tao. Natatalakay ang mga praktikal na mga paraan sa pagkilala at paggalang sa pagkakaiba ng mga tao. At pangatlong layunin ay naipapakita kung paano nakakaapekto ang iyong pamilya sa iyong mga ideya, damdamin at pagkilos. Ika-4 ay napapahalagahan ng iyong pagiging natatangi at kung paano ito nakatutulong sa pamilya. At naiisa-isa ang mga paraan kung paano magiging mabuting kasapi ng pamilya at komunidad. Para sa panimula, ang bawat tao ay natatangi. Gayunpaman, ang mga tao ay maaaring lumitaw na magkatulad sa ilang aksyon, pag-uugali at paniniwala. May mahalagang papel dito ang pamilya. Ngunit alam mo bang marami rin pagkakaiba sa loob ng pamilya? Para sa unang gawain ng Let's Try This, suggested time allotment ay 20 minutes. Basahin at lagyan ng check kung ang mga pangungusap ay naglalarawan tungkol sa iyo at X kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa isang papel. Ikaw ba ito? Number 1, mayroon akong kayumangging balat. Check o X. Number 2, nagdarasal ako bago matulog. Check o X. Number 3, pinapayagan ko ang iba na hiramin ang aking mga gamit. Check o X. Number 4, nagliligpit ako ng pinaghigaan tuwing umaga. Check o X. Number 5, naghuhugas ako ng kamay bago kumain. Check o X. Number 6, kamukha ako ng aking ama. Check o X. Number 7, sinusunod ko ang mga utos ng mga nakatatanda sa bahay. Check o X. Number 8, gusto kong sinisigawan ng ibang tao. Check o X. Number 9, gusto kong mapag-isa. Check o X. At panghuli, number 10, gusto kong makipaglaro sa aso. Check o X. Narito naman ang mga katanungan tungkol sa gawain na inyong sinagutan. Number 1, ilang marka ng check mayroon ka? Ilang marka ng X mayroon ka? Number 2, sa palagay mo ba ang iyong mga kaklase ay mayroon ding sagot katulad ng sa iyo? Bakit o bakit hindi? Para sa Let's Explore This, suggested time allotment ay 20 minutes. Kopyahin ang diversity bingo card sa isang papel. Mag-isip ng isang kaibigan, kaklase, o kasapi ng pamilya na inilalarawan. Isulat ang pangalan sa puwang ng bawat kahon. Pagkatapos, sagutan ang mga tanong sa ibaba. Narito ang laman ng diversity bingo card. Can draw, a joker, has fair skin, can dance, I love myself, has many friends, has curly hair, can swim, and tallest in the class or in the family. Matapos niyong isulat ang mga pangalan sa bawat puwang, narito naman ang mga katanungan na inyong sasagutan. Number 1, ano ang naramdaman mo pagkatapos gawin ng gawain? Number 2, naging madali ba sa iyo na matandaan ang sagot sa loob ng kahon? Bakit? Number 3, mayroon ka bang masayang relasyon sa mga nakalista sa kabila ng pagkakaiba? Para sa Keep in Mind, suggested time allotment ay 20 minutes. Bawat bata ay espesyal. Bawat isa ay may natatanging lakas at kahinaan. Maaring ikaw ay iba sa kanila sa itsura, pag-uugali at pagkilos. Bakit sa tingin mo ay ganito? Maraming kadahilanan kung bakit ka naiiba. Isa sa mga ito ay ang iyong pamilya. Sila ay may malaking impluwensya sa iyong pagkatao. Ang iyong mga kaklase
ay may sarili ring pamilya, kaya't kayo ay magkakaiba sa bawat isa. Importanteng malaman na ikaw at ang iba ay may pagkakaiba. Kahit ang kambal ay magkaiba, kailangan mong tanggapin at irespeto ang taong may pagkakaiba sa iyo. Ito ang paraan kung paano magkaroon ng isang masayang relasyon sa komunidad. Sunod na gawain ay ang You Can Do It. Suggested time allotment ay 50 minutes. Kopyahin sa isang bond paper ang My Sphere of Influence. Mayroong 4 na bahagi ang bilog. Bawat bahagi ay may pahayag tungkol sa iyong sarili. Isulat sa loob ng bawat bahagi ang hinihingi. Sa tabi nito, isulat kung sino ang nag-impluwensya sa iyo nito. Narito ang My Sphere of Influence. Inyo itong kokopyahin sa bond paper at sasagutan. At para sa What I Have Learned, suggested time allotment ay 50 minutes. Kopyahin sa isang bond paper ang pagsasanay na community poster. Bawat kahon ay kumakatawan sa isang araw. Gumuhit ng isang simbolo na nagpapakita ng respeto at pagtanggap sa iba. Kulayan ang iyong ginawa at i-post ito sa isang lugar sa inyong bahay. Ito ay magsisilbing paalala upang lagi mong irespeto at tanggapin ang iba. Narito ang community poster na inyong gagayahin mga bata kung saan nyo iguguhit ang mga simbolo. Ito rin ay kukulayan at pagkatapos ay ipopost ito sa isang bahagi ng inyong bahay. At para sa Share Your Thoughts and Feelings, suggested time allotment ay 20 minutes. Umisip ng isang tao na gusto mong makilala ng lubusan. Maaaring siya ay iyong kapitbahay, kamag-anak o kaklase. Kumpletuhin ang pangungusap sa ibaba. We are different but we can be friends. Nais kong higit pang malaman ang tungkol kay, isusulat nyo ang pangalan ng taong gusto nyo pang mas makilala. Dahil, isusulat nyo naman ang dahilan kung bakit nais mo siyang makilala. Kahit kami ay magkaiba, maaari pa rin kaming maging mabuting magkaibigan sa pamamagitan ng isusulat nyo naman ng mabisang paraan ng pakikipag-ugnayan. At sa ilalim nito ay lalagyan nito ng lagda ng inyong mga magulang. At dito nagtatapos ang Module 3 ng ating homeroom guidance mga bata. Salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli!